nagpadala ng platform sa Facebook, hindi po ako nagnakaw ng kahit isang kusing sa gobyerno. Hindi po ako kailanman nangumisyon sa mga contract na proyekto ng gobyerno. Hindi ako kailanman naging terorista. Pero nakikita natin ang mga pages ng mga terorista, ng mga magnanakaw at ng mga taong nangungumisyon ay patuloy ang kanilang mga Facebook pages. Ngayon, sino ba ang tunay na threat sa community? No? Ang tunay na threat sa community ay yung mga yan. At tama ka, Admar, no? Noong panahon ni Duterte, mga Duterte pages din ang pinagtatanggal. Kami rin ang madalas masuspend doon. Nasa kapangyarihan si Duterte. At ngayon, sino pa rin ang tinatarget? Ang mga Duterte vloggers pa rin ang tinatarget. Sas, kagaya mo, ganyan din yung sinapit doon sa aking Facebook account at yung isa kong yung page ng DZAR din. Yun din yung nangyari, yung pinakita mo sa vlog mo. Naniniwala ka ba na may kaugnayan ito sa laman ng inyo pong vlog sa Surgando Sasot mo na profile account mo at yung mismong page mo sa For the Motherland? Yes, of course. Dalawa lang naman ang pinopost ko sa aking Facebook. Ayun ay ang aking private life, kung ano ang aking ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, at mga political opinions and commentaries. So, hindi naman siguro ako i-delete ng Facebook ang aking buong presence sa Facebook because of my everyday, day-to-day life. So, by process of elimination, ang sanhi ng deletion ay ang aking mga political commentaries and opinions. Itong mga commentaries and opinions mo sa mundo ng politika, ngayong taon lang ba yan? Or matagal na at bakit ngayon lang biglang nawala ang iyong social media account? Well, matagal na ang aking mga commentaries na nilalagay sa aking page. And wala akong naging violations. Kasi sanay na ako dyan sa mga ganyang reporting na nagaganap. And usually, pag meron kang post na problematic, magkakaroon ka ng notification sa Facebook kung ano yung post na problematic, na merong potential violations or violation. In the past few months, wala po akong naging ganyang notice. Hindi po ako na-suspend. At ito po ay biglaang nangyari at hindi lang po ito suspension. Kasi sabi kasi nila, suspended ka lang naman. Mali naman kasi yung pagkakaintindi nila. Nakalagay doon ay suspended yung aking buong Facebook account mula Messenger, personal profile, pati ang aking page, until ma-approve nila ang aking appeal. And usually, they don't approve appeals, no? Unless, of course, may matindi kang hatak. Wala naman akong hatak, no? I'm just a very simple person. At yun nga, yung recent mo for 2023, consistent yung mga posting mo, maliban lang doon sa mga issues sa mga artista. Sa mundo ng politika, yun lang talaga, di ba? Yung MOOE, yung paghingi mo ng resibo, pagiging transparent, pati rin yung sa SMNI. During that time, wala ka bang mga natanggap na violation na nabanggit mo na paglabag sa community standards? Wala. Diretso lang. Kumbaga, diretso na pagising mo na wala na. 2024. Yes. Unang-unang bungad sa 2024, Happy New Year, everyone, ay tinanggal ang aking Facebook. At, i-discuss ko naman ito sa aking YouTube channel na SRSASOT, SR Sasot, kung ano yung sa tingin kong top 3 reasons kung bakit nagimbal ang mga politiko sa Pilipinas at sila ay gumawa ng move para patanggal sa Facebook ang aking account. Kasi ang ganitong level ng deletion ng account ay katulad ito ng nangyari kay Donald Trump. Yung buo niyang presence sa Facebook ay ni-remove. And meron niyang national security angle.
kung yan ang ginawa ng Facebook na walang kaabog-abog, ay bigla nilang tinanggal yung presensya, katulad ng ginawa nila kay Donald Trump. So, sa makatuwid, ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang pwedeng makapagpagawa niyan sa Facebook by reporting me and having an angle na related sa national security. You know, they can always, I think one of them is my foreign policy opinions and commentaries, kasi ang Facebook has been very active removing profiles that they deem parang meron daw Chinese influence angle. And makikita ninyo yan, isang malaki ang balita na ginagawa ng Facebook. And tiningnan ko actually kung sino yung lead ng Facebook global intel threat lead. Si Ben Nimor, I forgot the last name. And nakita ko nung 2020, may mga tinanggal siya na pro-Duterte. May tinanggal, ni-report niya na ang Meta nagtanggal sila ng mga pro-Duterte pages. At nakalagay pa doon, this has been posting pro-Duterte pages and on South China Sea issue. So from that perspective, it seems na ang pinakamalaking naging reason nila sa Meta para tanggalin ang aking presensya ay yung kanilang pinamumuka, lalo na ng National Security Agency Director na si Jonathan Malaya, na may mga bloggers na who are peddling Beijing influence. And I'm pretty sure they have a hand on this because in line ito sa ginagawa ng Meta. And how can you argue against that? Wala namang option. Wala namang option sa Facebook, to actually detail your appeal. And based on a lot of people's experience, hindi ka naman basta-basta makaka-appeal kasi nga in the first place, hindi mo alam kung ano yung specific na pag-aapilan mo. So, and I think yun ang naging angle, no? If I have 80%, there's an 80% probability that this is actually the Philippine government action. Wala rin silang malinaw na rason. Wala. There's sinabi lang niya na they are protecting the community from, sabi ko, ano nga yung pinoprotectionan, kasi I never had any violations, no? At in the past few months, ang nakita is ano ba yung mga ginawa kong naging super explosive. Okay? Una, 3 ang aking nakikita. Una, yung ako ay lumabas noong February 2023 declaring my withdrawal of support from the President of the Philippines because yung kanyang dangerous foreign policy shift. At ito ay i-discuss ko sa aking YouTube channel. At ang ikalawa, ano ba yung ikalawang super explosive kong ginawa? Ginawa sa aking page, yung in-expose ko yung mga foreign footages ng mga foreign tourist sites na ginamit ng Department of Tourism, 'di ba? At yan ay naging isang malaking global news covered by every big news agencies in the world. China, US, EU, pati na rin sa Middle East, Al Jazeera, and in other places as well. And nakita naman natin ang ginawa ng gobyerno dyan, no? Pinaatake nila ako sa kanilang bayarang bloggers na binabayaran ng PCO. And I know this for a fact because there are already bloggers who actually who no longer work for them because nga hindi na nila ma-attain yung pinapagawa sa kanila, which is to attack Sara Duterte. So, anong pinagawa sa kanila noon? They made it look like that I was at fault when in fact I was the reason why they didn't continue that supposed 120 million or several hundred million contract with the ad agency that actually did that video. Na inamin naman nila may mali dun sa video, but I was the one who actually pointed it out. If I didn't do it,
then gagawin ba nila? Or kasabot din sila dun sa pambubulo sa taong bayan? And of course, the latest issue na naging explosive sa aking blog ay ang hashtag Hindi Mo Pera Yan campaign, which I actually na highlight ko ang napakatagal na practice sa Kongreso na hindi sila nagbibigay walang resibo ang liquidation ng bilyong-bilyong MOOE o ang maintenance and other operating expenses ng Kongreso. So hindi ito katanggap-tanggap, no, na hindi ka nagbibigay ng resibo sa iyong liquidation. Ang meron lang sila ay liquidation by certification na pinatunayan ng dating congressman na si Harry Roque, pati na rin ng dating congressman na si Glenn Chong. And of course, natagpuan ko yung concurrent resolution number 10 na pinasa noong 2012 or 2011, na kung saan inaffirm nila ang practice na yon ng Kongreso na liquidation by certification lamang at wala kahit isa sa kanila ang may individual audit. Humana po kayo ng bansa na matino, na pinapatakbo ng hindi corrupt na ganyan ang pulisiya. So ito ay naging isang eksplosibong expose sa aking blog at marami dito ang nagalit sa akin at ako ay inatake ng mga trolls dahil hindi nila kinaya. Hindi ba in-interview nyo pa nga ang House Majority Leader at tinanong ninyo siya tungkol sa aking expose at nagkautal-utal siya at hindi niya masagot ang mga tanong. So yun ang mga tatlong napakalaking bagay na nangyari sa aking blog at hindi natin maikakaila na iyon ay nagpayanig sa mga politiko dahil nahubaran hindi lamang ang kanilang incompetence kundi na rin ang legalized corruption culture sa ating gobyerno. Last administration, marami ding mga vlogger ang kumbaga may tuturing nating oposisyon at grabe din yung kanilang mga paratang sa kay Pangulong Duterte. Pero nabanggit mo nga, mga pro-Duterte pa ang tinanggalan ng page kahit during sa kanyang panahon. At hanggang ngayon, marami pa ang mga nag-aakusa at marami silang mga sinasabi sa dating Pangulo. Pero kagaya mo, ikaw marami kang mga question dito nga sa galawan ng kasalukuyang administrasyon, sa Kongreso. Pero bakit sila hindi nawala? Ikaw, nawalan ka ng platform. Ayun na nga bakit ako ang tinanggalan ng platform sa Facebook? Hindi po ako nagnakaw ng kahit isang kusing sa gobyerno. Hindi po ako kailanman nangumisyon sa mga contract na proyekto ng gobyerno. Hindi ako kailanman naging terorista. Pero nakikita natin ang mga pages ng mga terorista, ng mga magnanakaw at ng mga taong nangungumisyon ay patuloy ang kanilang mga Facebook pages. Ngayon, sino ba ang tunay na threat sa community? No? Ang tunay na threat sa community ay yung mga yan. At tama ka, Admar, no? Noong panahon ni Duterte, mga Duterte pages din ang pinagtatanggal. Kami rin ang madalas masuspend doon. Nasa kapangyarihan si Duterte. At ngayon, sino pa rin ang tinatarget? Ang mga Duterte vloggers pa rin ang tinatarget. At wag po nating kakalimutan na nag-release po ang mga vloggers ng PCO, ng Presidential Communications Office, ng listahan ng mga vloggers. Pero hindi na pinaliwanag kung ano ang listahan na yun, pero may listahan. At ang number 1 sa listahan nila ay ako. So, coincidence lamang ba na yung mga nasa listahan na yon ay sunod na pinapatumba sa social media? At ano bang isusunod nila kung napatumba nila kami sa social media? Ipipersilapid ba nila kami? 'Di ba? Kasi nga ang nakikita natin dito ay ang gobyernong ito at ang mga opisyalis na ito ay parang hindi po sila talaga public servant at hindi sila sanay sa init. Okay? Sa init ng kitchen ng politika. At sila, kaya ang ginagawa nila ay ini-eliminate na lang nila ang mga taong pinapakinggan ang kritisismo. Ayaw nilang sagutin dahil nga naman, pag sinagot nila,
ay magmumukha lang talaga silang mas sinungaling at magkakautal-utal din katulad ng pagtatanong nyo doon sa House Majority Leader tungkol sa aking article about sa kanilang practice sa kanilang MOOE. So, ayun nga Admar, no, saka MJ. Hanggang mula nung panahon ni Duterte hanggang ngayon, ang target ay ang mga Duterte bloggers, 'di ba? So, there must be something that we are doing correct. Kaya naiirita ang mga politikong ito.